Magandang gabi, mga kababayan ko. Hala, nangyari na. Ano na nangyari sa bayan natin? Ang Katoliko for the first time ever in the history of Catholicism sa Pilipinas, nagsalita na. Pinaparesign ang lahat sila ni BBM sa mga takawan na nangyayari sa ating bayan. Ito po ay ebidensya na talaga na walang kwenta ka, BBM, mag-resign ka na, putang ina mo. Punyeta ka talaga. Nagpagnanakaw lang ang ginagawa ninyo. Hindi nyo pa ba alam na ikaw, BBM, ang numero unong leader sa pagnanakaw? Kasi kung hindi, bakit walang takot magnanakaw ang lahat? Dahil po sa magnanakaw din ang Pangulo. Tumatanggap ka ng 2 bilyon kada buwan. So, ngayon, meron ka bang puso na isasawata yung mga ibang nagnanakaw? Kasabot mo for the first time ever na nangyayari na naman ito. Impunity at its highest ang nangyayari nito. Tama po kayo, Argo. Ngayon, ito po, mismo ang Katoliko na normal Katoliko, hindi po nagsasalita. Minsan nagsasalita ang Katoliko sa katawan ni Cardinal Sin at natumba ang tatay mo. Naisipa sa kapangyarihan ng tatay mo nung magsalita si Cardinal Jaime Cardinal Sin. Ngayon, ang translasyon mismo, ginamit ng Katoliko ang translasyon ng Black Nazarene sa pagsasalita na pinaparesign na kayo lahat. Nakakahiya na kayong lahat. Pakinggan natin po ang misa ng translasyon. Biro mo, ang translasyon po ay isang tinitingala ng mga Katoliko. Isang napaka-milagroso na prosesyon ng Katoliko sa history ng Katoliko sa Pilipinas. Marami nagtitistigo niyan na maraming mga milagro nangyari sa buhay nila. Kasama na nga po dyan si dating Vice President at anchorman ng ABS-CBN na si Noli de Castro. Tuwing translasyon, nagtatraslasyon siya. Sigurado ako ganun din. Kaya pakinggan po natin ang misa ayon sa balita ng Billionaire News Channel. Ang pinakamagaling na mainstream media ngayon ay ang Billionaire News Channel. Talo na nilang ABS-CBN at saka yung GMA7 sa pagiging makatotohanan. Kasi maraming pinipili lamang ng ABS-CBN at saka GMA7 ang kanilang pinapalabas na mga balita. Hindi kanila pinapalabas yung nangyayari sa mga yung mga bagay na nangyayari na hindi nila gusto bibigyan ng punto. Tingnan natin. Sa pagdiriwang ng kapistahan ng Jesus Nazareno, may mensahe ang Simbahang Katolika sa mga opisyal ng gobyerno. Matutong bumaba kung kinakailangan na. Dito, hindi po binabanggit si BBM pero lahat understood na lahat ay pinapababa kasama si BBM. Ang ilang mga deboto, ang hiling din nila makamit ang pagbabago. Narito ang agenda report ni Elijah Bonzo. Mga kapatid, matuto tayo kay Jesus Nazareno na bumaba ng kusa alang-alang sa pag-ibig. Para sa Misa Mayor sa kapistahan ng Poong Jesus Nazareno ngayong taon, tinumbok at kinondena ng Katolikang simbahan ang maugong na usapin ng korupsyon. Sa ating bayan ngayon, may mga ayaw bumaba kahit malina at bistado na. Ang nagsasalita po ay si Most Reverend Rufino Sescon Jr. na Bishop ng Balanga, Bataan. Bumaba kahit pahirap na sa bayan. Ayaw bumaba kahit nagdurusa na ang mga mahihirap. Ayaw bumaba kahit binabaha na at nasisira na ang bayan. Ayaw bumaba kahit hindi karapat-dapat. Tumigil na. Tama Tumigil na! Tama na! na.
Maawa na kayo sa taong bayan. Mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo, BBM. Iyan ang totoong salita na mahiya naman kayo. Hindi yung salita mo sa iyong suna. Mahiya naman kayo. Ikaw ang utak po ng lahat ng ito. Hindi po kayang magnakaw ng mga taong yan kung walang blessing sa iyo. Ganun lamang po. Maganda gabi, Bugs Adam. Pagpatuloy po natin. Bumaba na ng kusa. Dapat siyang tumaas at ako na may bumaba. Ito ang tema ng kapistahan ngayong 2026. Kaugnay nito, inudyok ng simbahan ang mga deboto ng Nazareno na mamuhay sa paraan kung paano namuhay si Jesucristo. Puno ng pagmamahal at pagpapakumbaba. Mga kapatid, kung bumaba si Jesus Nazareno para iangat tayo, tinatawag din niya tayong makibahagi para iangat ang ating bayan. Kaya bumaba ka na, BBM. Bumaba na kayo, Romualdez. Lahat-lahat kayo bumaba para iangat ang bayang Pilipinas. Iangat ang ating kapwa. Iangat ang dangal ng bawat isa. Ang 46 na taong gulang na si Jomar, hindi natiyak na mabilang kung ilang beses na siyang dumalo sa traslasyon. Alas 9 pa lang ng gabi ng Huwebes, umalis na siya mula Antipolo para makinig sa Misa Mayor. At ang tumatak sa kanyang mensahe, bago, panata ko po na wag po magkasakit mga kamag-anak ko. Lahat ng may sakit gumaling. Di naman pwede yung pansarili lang eh. sumakay ng jeep si Jomar hanggang Quezon City at mula ron nakayapak siyang naglakad papuntang Quirino Grandstand. Bit-bit ng imahe ni Jesucristong halos 5 kilo raw ang bigat. Ayon sa Manila Public Information Office, humigit kumulang 100,000 deboto ang dumulo ng Misa Mayor. Nagsimula ang traslasyon alas 4 ng umaga nang makalabas ang andas sa Quirino Grandstand. Mas maaga ito kaysa nakaraang taon na nagsimula alas 4:41 na ng umaga. Para sa agenda, Elijah Bonzo, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionario News Channel. Sumubaybay Okay. Ano ang pag-usapan natin? Very, very short lamang. Bakit? Ang unang tanong natin ay, matutuo ba magmimilagro? Lalabas bang milagro? Ever since the world began, tanging divine intervention ang laging kailangan sa Pilipinas para magbago. May kakaunting pagbabago na nagdudulo. Tandang-tanda ko po, ako'y isang estudyante sa Mindanao State University, Marawi. Noong 1986, nang nagkaroon ng people power na tinatawag. Isa roon sa dumalo sa people power ay ang aking kapatid na si Dennis Causen. Isa siya sa mga libo-libong mga tao na pumunta sa EDSA para idiin na lumayas na si Marcos Sr. sa tindi ng korupsyon na ginagawa nila. At ang korupsyon na napakatindi ngayon ay naulit na naman ito sa katauhan ng kanyang anak na si BBM na walang kwenta. Talagang ito yung pruweba na kapag ang presidente ay adik, walang gagawing maganda. Kapag ang president ay isang manyak, walang gagawing maganda. Kapag ang presidente ay isang magnanakaw na base sa mga mali-malitang mga bag ng pera, bilyon-bilyon na binibigay sa kanya mula noong Setyembre 2022 hanggang sa 2025 ay talagang walang maidudulot na maganda. Kapag ang presidente ay corrupt, ang mga taong sa ibaba ay mga corrupt din. Kapag ang mga corrupt ay gumagawa ng mga corruption, mga contractor gumagawa ng corruption, mga congressman gumagawa ng corruption, lahat-lahat ang mga tao sa ibaba ay gumagawa. Bakit sila matapang mangungurap? Bakit ang tapang nila magnanakaw? Kapag ang maraming mga peking pangyayari na ginagawa, kagaya ng pagpakamatay kuno si Cabral, ay hindi po totoong namatay yan. Maraming matindi po ang korupsyon na nangyayari. Hindi ito nangyari sa panahon ni Duterte na may mga korupsyon din na nangyayari. Hindi ito nangyayari sa panahon ni Noynoy na marami din korupsyon na nangyayari. Hindi ito nangyari sa panahon ni Gloria Macapagal na napakaraming korupsyon na nangyayari.
Hindi ito nangyari sa panahon ni maliban sa kay Erap na sinundan niya, talagang nangyari dahil sa sobrang corrupt naman si Erap. At hindi rin ito nangyari. Kahit sobrang corruption din na ginawa ni FBR, napakaraming mga centennial projects na naibulsa at binibenta ang ating mga bases. Asan? Nawala lahat. Panahon ni Cory Aquino, parang santa natin si Cory Aquino, pero ang dami niya mga tauhan ng mga kurakot, pero hindi nangyari itong nangyayari sa ngayon. Ang Katolikang simbahan, with due respect sa ibang mga simbahan, sa simbahan ng Muslim, simbahan ng Iglesia ni Cristo, simbahan ng iba't ibang mga sekta, ay for the first time ever na nagsalita ang isang Katolika sa isang masa, sa isang mesa. At ang ginamit pang mesa na opisyal na papalabas ng kanilang opisyal na salita ay no less than the miraculous activity or miraculous feast of Black Nazarene doon pa sa Quiapo. At ang nagsalita, opisyal na statement ng simbahang Katolika po yan. Twice it happened that the church has intervened in the affairs of the government. The first time happened in 1986 when Jaime Cardinal Sin talked inviting the people to support the group of then Colonel Gringo Honasan, who was rebelling against Marcos Sr. It happened miraculously until on the February 26, President Marcos was driven out of the country. No thanks to then President Ronald Reagan. Dapat sana hindi na lang tinulungan ng lumayas. Dapat sana durugin siya. Lahat ng pamilya, lahat ng membro ng pamilya niya, gaya nung nangyari sa Tsar ng Russia noong inagaw ito ng mga Bolsheviks. 113 years na namumuno ang Tsar ng Russia, nagreklamo ang mga taong Ruso. Pinatay ang lahat ng mga kasapi ng pamilya ng Tsar. Gaya rin nangyari sa Romania. Yung king ng Romania, yung Tsar din, na si Ceausescu, ay pinatay, pati lahat ng asawa niya, mga anak niya, pinatay din. Dito, sa atin dito, nilusob ng mga tao, tandang-tanda ko pa, nilusob ng mga tao ang Malacanang. Hinahanap, hindi makita si Marcos. Kasi kung nakita siya, sigurado ko papatayin siya ng mga tao. Hindi ba magpapasalamat si BBM dyan sa nangyaring yan? Ngayon, ang ginawa mo, hinayaan mo na nakawin ang lahat na meron tayo. Ikaw ang numero 1 magnanakaw. Paano mo pa, ibabalik mo ba yung ninakaw mo na tag 2 billion kada buwan? Mula ng September 2022? Hinayaan mo rin magnakaw yung anak mo na si Sandro. Ang dami kong pinalabas na mga flood control project sa Ilocos Norte na wala man lang. Marami doon na hindi tinayo. At napag-alaman din namin na sa karating probinsya sa Ilocos Region, sa Pangasinan, sa La Union, marami mga proyekto dyan na pinangalan sa mga kani-kanyang mga kongresan. Pero ang totoo, proyekto pala ni Sandro. At walang ginawang proyekto, kundi binulsa lamang ang pera. At hindi nyo, nakakasuka kayo lahat. Ang dami dyan, yung mga sumusuporta sa iyo, nakakasuka. Lahat po na may sumusuporta sa iyo, nakakasuka. Kaya tama na po si Colonel Audi Bungkaw sa pagsasabi na wini-withdraw niya ang kanyang suporta kay BBM. Pero manatili siyang loyal sa Estado, sa tao, sa ating bayan, at saka sa kasundaluhan. Hinuli ninyo si retired General Romeo Pocis na inakusahan ninyo na sedition. May sedition ba dyan? Wala pong sedition. Ginagamit ninyo ang batas na sedition sa inyong pangangailangan. At total act of freedom of expression, hindi nyo na ginagalang. Nagsasalita siya na wala na siyang tiwala at pinaparisan si BBM. Is that sedition? Hindi naman kaya ni Pocis na mahimok ang lahat ng mga sundalo at lahat ng mga mamayan para mag-aklas laban kay BBM. Ang sedition po para malaman ng mga abogado at mga tao
lalo na kay Madam Claire Castro. Ang sedition po ay kung mayroong clear and present danger na makikita mo na mga tao ay sumunod sa salita ng isang tao, ay saka pa lamang mo masabi na may sedition at ang galaw ay hindi para agawin ang gobyerno, kundi galaw labang na para manggugulo. Yan ang sedition. Ang layo ng sedition, it was an act of free exercise of the freedom of expression. Tapos, kakasuhan nyo naman si Chavit Singson. It was an act of the freedom of expression of Chavit Singson. Dapat alam nyo ang ibig sabihin ng freedom of expression na nakasulat sa Section 4, Article 3 ng ating Constitution na pinakamataas na batas sa Pilipinas na walang batas na maaring maipasa para supilin ang kalayaan sa pagpapahayag, kalayaan sa pagsasalita, kalayaan sa paglilimbag, at ang kalayaan sa pagrarani at kalayaan sa pagsusulat sa pamahalaan para mailabas ang hinaing laban sa gobyerno. It is written in English, no law shall be passed abridging the freedom of expression, of speech, and of the press, nor curtail the right to peaceably assemble and petition the government to redress the freedom. Kaya ang rally po ay kasama sa freedom of expression. Hindi mo pwede hulihin ng tao na nagrarally. Freedom of expression yan. Kaya over the years, nakikita ko ang mali na pagpapatupad sa pagsisikil ng mga kapulisan natin sa mga nagrarally. Ito po ay expression ng matinding ekspresyon ng Katoliko. Mauulit kaya, ang tanong na lang ito, mauulit kaya yung 1986? Dahil nagsalita na ang Simbahang Katolika? Nagsalita na rin ang Iglesia ni Cristo. Napakarami sa rally nila. Alam ko, may mga grupo na rin ng mga Muslims na galing sa BARM. Nagsalita na rin. Wala pong mangyari sa bayan natin kung ganito nang paulit-ulit tayo na nakawan dito, nakawan doon. Ang kailangan ng bayan natin ay yung gobyerno na nagpapatayo ng industriya para maraming tao ang magkaroon ng trabaho. Mahirap ba yun gawin? Magtayo ka ng industriya na gagawa ng lahat ng solar panels para mailabas na mura at mabibili ng ultimong mamamayan at kani-kanya magkaroon ng kuryente na libre. Mahirap ba yun? Mahirap ba magsagawa ng industriya na kung saan maggagawa ng mga baterya at mag-employ ng mga maraming Pilipino na gagawa ng baterya? Mahirap ba yun? Mahirap pa yung gumawa na kung ano mga kotse. Kaya na ng Pilipino gumawa ng kotse. Bakit hindi natin itatayo ang industriya ng paggawa ng kotse? Para maraming Pilipino magkaroon ng trabaho. Kahit ibenta lamang yan sa loob ng Pilipinas, hindi na natin i-export sa abroad. Ang laking tulong yan. Kagaya ng ginawa sa Boracay nung pumunta ako sa Boracay. Wala ka na halos makikita na tricycle doon na nakasalang sa mga motor. At nakikita ko doon mga trike na gawang Aklan, gawang Boracay. Lahat po ay electric vehicle. Bakit hindi natin gagawin yan? Bakit ang Paray flood control project ang pinag-usisa ninyo? Nabigay na kukuha kayo. Bakit nagpapatuloy ang tinatawag na commission ng mga congressmen sa mga proyekto natin? At ngayon, dahil binawal na ang flood control, pumunta naman kayo sa tawag ko yan, soft pork barrel. Anong soft pork barrel? Yung mag-ayuda ka sa AX. Sekreto lang idadaan nila sa pamamagitan ng DSWD. Pero sekreto din na sila din ang kumakamkam ng mga congressmen. Kagaya ng MAIPIP, Medical Assistance to Indigent Patients and Financially Problematic Persons para makabayad sa ospital. Mula sa 16 billion, inangat niya sa 51 billion. At hindi makapag-ospital ang mga tao kahit may sakit pa sila, kahit emergency pa, kapag hindi ka bibigyan ng guarantee letter ng congressman.
kapag guarantee letter, sino ang bibigyan ng guarantee letter? Ang congressman, hindi siya magbibigay ng guarantee letter sa mga pasyente ng mga pamilya na hindi bumuto sa kanya. Inuulit-ulit lamang natin ang korupsyon. Saan patutungo ang bansang ito? Gobades! Intindi nyo. Matindi talaga kayo. Hanggang dyan lang, siguro naman, hindi na mahirap intindihan yung sinasabi ko rito. Kaya tama lamang, antay ninyo, darating ang punto. Ano lang yan? Nagpupumigil lang ang mga sundalo. Sinasabi ko, pati mga pulis. Nagpupumigil lang sa damdamin nila. Hindi na nakapigil si Colonel Audi Bungaw. Marami pang Colonel Audi Bungaw ang lalabas. Tandaan niyo po yan. Ay, magbabasa lang ako ng comment kayo. Si Argo has impunity. Talagang napakatindi ng impunity ng pagnanakaw ngayon. Bumaba ka na ng BBM ng kusa, ah. Si Bog sa Adam, maayong gabi eh. Argo, kakahiya ka BBM. Si Christopher Muso, nakakahiya yan para sa ating presidente. Baba na lang talaga kung hindi mo na maintindihan yan, ang salita na yan. Albert Ingito, Brad, I'm proud of you, Padre. God bless you. Dalawa na kayo ni Padre Siano. Divine intervention na lang talaga, attorney, tama ka. Christopher Moso, dapat kumilos na ang taong bayan. Huwag na intayin ang milagro pa. Nikki D, nakakahiya at nakakasuka ang administrasyon ngayon. Marshall Silerio, the end is near, si Bangag. Argo, I agree, host. Matuto tayo ng history kay host. Ariel, walang black dasarin kahit na Bible, huwag pangaral ang mali. Hindi yung pinag-usapan ng reliyon ng contest, ha? Ang pinag-usapan dito yung mag-resign si BBM. Kaya Ariel, you are out of the blue. Mary Grace Frias, ang norte para kay Duterte. Tapos Argo, matuto tayo ng batas at history dito kay host. Regent Ford, maganda gabi. Mabuhay po kayo. Emmanuel Chan, desperate move para pabagsakin si BBM. Okay sana, identify sila kung mga may side at dodge. Pasensya ka na, Emmanuel Chan, I don't believe in your statements. Sino to? Rasma Pabrigas. Tama ka, sir. Argo, please share, like, and subscribe kay host, guys. Argo, salamat, host. Tapos, Nikki, ano kaya ang ginawa ng kinita sa reserve gold o sa Pinas? Bakit binenta nyo 125 million? Ba't kinuha nyo yung 90 billion sa PhilHealth? Kinuha ninyo to 117 billion o 107 billion mula sa PDIC. Matindi kayo. Ipipinanso lang sa flood control. Meski puro corruption, lahat na nakaupo ngayon. Mula executive, legislative, tapos buwing, pati mga judiciary, grabe. Sa totoo lang, grabe. That's the only correct statement na ginawa ni Boying na pinaniwalaan ko. Edgar Arellano, hintayin na lang natin mabalik ang Duterte, ang anak ni Digong. Romel Bingson, naimbag Rabi, tirador, doktor, naimbag Rabi, kada kayo amin. So, Roland Catedrilla, kailangan gumawa ng sambayan ng Pilipino watching here in Melbourne, Australia. Tapos Elsa Monroe, in PM kakaya, nangan puro agnak, ay, nawag puro agtang. Anong NPA? Napaubo tuloy ko sa iyo, Elsa Monroe. Roland Catedral, kailangan gumawa ng sambayan ng Pilipino watching here in, tapos Jonathan Bordomeo, masakit, mapait at maasim, lahat nandoon kay BBM. Magandang gabi po sa inyong lahat. Paki-share, paki-like, yan lamang po ang may bibigay balik niyo sa akin. At ako po'y sumusugal ng aking katauhan dito. Malay ko, laging akong inatake. Laging may troll sa akin.